una po sa lahat, no, Ma'am Mary Ann Alipis, ang Opo. amin pong taus-pusong pakikiramay. Pagkamatay po, no, ni Ma'am Irene Grace Pescadera. Opo. Kailan po namatay yung nanay? Bali, July 16 po, sir. Asan si tatay? Sa ibang bansa po yung tatay, nasa Saudi po. OFW? Opo. Ito po ba, kasal po ba sila? Hindi po, sir. Si tatay ay OFW sa Saudi, naiwan sa Pilipinas si nanay, kasama yung bata. Opo, opo. Okay. Unfortunately, yung nanay namatay. Opo, opo. Okay. So nung namatay po yung mother of the child, ano na po nangyari? Bali po, sir, namatay kasi nung July 16. Bali ako po kasi ang tumatay yung guardian po nila dito ng apo ko. Inasikaso ko po yung mga papeles po kung paano may uwi sa Jensan po, South Cotabato, yung aking pamangkin. Kasi ako pa lang po mag-isa dito eh. Okay. Tapos nag-usap po kami nung kanyang amo. Bali nangangamuhan po siya sa kamag-anak nung asawa, yung kinakasama niya, asawa niya. Sinong Si asawa niya? Irene po, si Joselito po. Okay. Ito yung tatay, no? Nung bata. Opo. Tapos, bali may bata ko kasing kalaro doon na alaga ng nanay niya. Kaya nag-usap kami na doon muna habang inasikaso ko yung mga papel po kasi marami pong asikasuhin. Ako lang po mag-isa nag-asikaso nung mga ibang papelo eh. Tapos, nag-okay naman po usap namin na doon muna. Sabi ko pagkatapos, kuwanin ko si bata para masikaso ko nga. Mailuwas muna yung aking pamangkin sa South Cotabato. Bali po nung nailuwas na po, bigla na lang po hiniram daw ng lola, sabi nung amo po. Hiniram yung bata. Lola nung father side? Opo. Okay. Tapos hindi na po sinauli po. So asan yung bata ngayon? Hindi po namin, yun po, hindi po namin alam kasi nag-usap po kami na bago iluwas nung linggo po, usapan namin, dalhin sa purinarya po yung bata. Kaso po, nagantay kami na 3 oras po, wala pong nagpakita doon po. Hindi na dumating yung Hindi bata? po, hindi po. So hindi pa nakapunta man lang sa burol yung bata? Once po nung nasa purinarya po, nadala nung amo po, pinakita sa ano. Okay. Tapos dinala din po ng lola, nagkita-kita rin po kami doon. Tapos pagkatapos nun po, wala na po. Bago po nangyari ito, no, yung pagkamatay po ni Ma'am Irene, kamusta po ba yung relasyon nila nung tatay nung bata? Sa pagkakalam ko po, okay naman po eh. Kasi nagbakasyon po ng April 7 yung tatay. Tapos, nagsama naman po sila eh. Nagbakasyon pa nga po sila sa Iloilo po eh. Okay. So hindi naman hiwalay? Hindi po. Okay. Kasi kaya po, buntis pa nga yung pamangkin ko po nung namatay, 3 buwan. Oh my goodness. Kaya po, ang alam ko okay sila kasi binuntis nga niya eh. Magandang hapon po sa inyo, Sir Joselito. Kasi nung namatay yung nanay, bakit naman kinuha agad? So sir, asa na po ba yung bata ngayon? Ay sir, yung bata kasi sir, nasa amin sa Iloilo sir. Ay, hindi po pwede na hindi po natin ibalik yung bata. Okay na po, nag-usap na kami ng nanay ng asawa ko na iuwi dun si Samsam sa probinsya. Okay. Tapos pagkatapos ng libing, ibabalik sa Maynila kasi nag-aaral yung anak ko sa Maynila sir. Yes po, opo, no? Tapos ngayon ito sir, nung nangyari yon, di pumunta sila sa bahay ng ate ko, itong si Tita Yan. Ngayon, kinuha yung mga gamit ng asawa ko doon sa bahay. Tapos pagkatapos ng kinuha, pati yung gamit ng anak ko sir, kinuha. Okay. So ibig sabihin doon, lahat ng gamit sir, may tinira doon, 4 na piraso na damit lang. Gusto nila, no, araw ng libing, nandun po sana itong nag-iisang anak nung namatay. Magandang hapon po sa Sige po, inyo, sir. Ma'am Leonora. Magandang hapon po. Ma'am Leonora, sabi, may agreement na raw kayo? Nung namatay si Irene, hindi pa nadala dito sa South Cotabato, tinawagan niya na ako. Sabi niya, ang wala daw siyang hinangangad na iba, kundi yung kabutihan ni Samsam kasi nag-aaral nga dyan sa Maynila. Ang sabi ko sa kanya, bago ilibing si Irene dapat, nandito yung bata. Tapos, pagkatapos ng libing, saka ibabalik dyan kasi dyan daw mag-aaral sa Maynila. Okay na kami doon, sir. Yun ang pinag-usapan namin. At saka nag-okay na rin ako kasi dyan din naman nag-aaral yung bata. Kasi yung sabi niya eh. Tapos ngayon dinala nila sa Iloilo. Anong ibig sabihin nun? Sir Joselito, hindi ba sa tingin mo parang tama lang din naman na yung bata maka-attend din sana doon man lang sa huling pamamaalam niya sa nanay niya? Nagano na nga kami doon ni mama kasi sir, itong si Tita Yan kasi sir, nagpakita ng motibo na hindi na nila ibabalik yung anak ko sa Maynila at may nakarinig noon. Nagsabi pa sila sir na itatransfer nila yung bata sa probinsya, yung pag-aaral. Kung dadalhin yung bata po sa South Cotabato para makapagpaalam siya doon sa kanyang nanay,
siya ibabalik pa rin dito sa Metro Manila para ipagpatuloy yung kanyang pag-aaral. Ganun po ba yung plano doon? Sabi ko sa akin kasi sir, parang pakiramdam niya siguro itakas yung bata. Eh sa akin naman sir, nung nagbakasyon siya doon sa amin, 1 buwan mahigit sir, alam niya kung saan nakatira ang ate ko, lahat-lahat alam niya. Ano kinakatakot niya sir? Okay. Yan din ang inaano ko sa kanya eh. Kasi ang usapan namin ng kuya ko, tsaka ng mama niya mismo, pagkatapos ng libing, pag-usapan si Samsam, yung custody ni Samsam. Ma'am Leonora, Yes po. yung bata po, kung dadalhin po sa South Cotabato, dyan sa area po ninyo para magpaalam sa nanay po niya, yung bata po ba, ang plano po ba natin, ibabalik din sa Manila para ipagpatuloy yung kanyang pag-aaral? Sir, ganito na lang. Kasi sa ginawa nila sa akin, grabing trauma, sir. Problemado ako sa anak ko dito, problemado ako sa apo ko. Anong ginawa nila, tinakas nila, hindi nila tinupad yung pinag-usapan namin. Ganito na lang, kasi sa batas kasi natin, dapat mapunta sa akin si Sam. So, kukunin ko si Sam, alagaan ko si Sam, aralin ko dito si Sam. Kung gusto niya puntahan, pagkatapos ng kontrata niya, puntahan niya dito, ibibigay ko. Kasi, may karapatan naman siya as a tatay. Yan ang sinasabi ko sa kanya eh. Sabi ko, may karapatan kang magdesisyon sa bata mo sana. Kaso lang, sinira niya yung usapan namin eh. Grabing trauma ko talaga. Problemado ako dito. Tapos ginanyan niya pa yung apo ko. Oh, sabi ko sa kanya, alam mo kung saan ka pupunta. Kaya kukunin ko talagang apo ko, sir. Kusilito, puntahan mo dito si Sara pagtapos ng kontrata mo. Mabuti sana kung nandito ka sa Pilipinas, at saka ikaw mag-alaga kay sa personally, ibibigay ko. Pero kung yung mama mo, sa ginawa niyang ito sa akin, hindi ko ibibigay sa Manila. Ito kasi yun, ma. Kaya nga nag-abroad din ako, ma. Dahil sa anak ko din. Para sa mga sa Dapat anak ko. kinausap mo muna ako. Kinausap mo muna ako. Ma, Oh. kasi nga yun, ma. Doon nga tayo sa ano. Kasi ito nga si Tita yan din, nagpakita din ng motibo. Kahit Diba? nakakita ng motibo, yan, dapat ako inuna mo. Alam mo to, ilang bisis kita pinakall dyan kasi gusto kitang kausapin. Hindi mo pinapansin. Hinahayaan Ma, mo kasi lang. nga, sige ma, paano ko sasagutin, ma? Kasi lahat ng may nang pinagsasabi niyo sa akin. Di ba? May mura na ako narinig. Meron pa, gusto ipaparinig ko pa sa inyo. To, Sige nga, sinong tao dyan na ma, ako lang mag-isa dito sa abroad, wala akong sandalan dito. batas ang pinag-uusapan natin. Kasi kung nandito naman talaga si Sam sa akin lang muna siya. Alam mo kung paano ko inalagaan si Sam. 2 buwan lang siya umuwi dito ha. Maglilimang taon siya dito sa akin bago binalik diyan sa Maynila. Alam mo kung paano ko inalagaan. Pero ginanon mo ako. Sana nakiusap ka na. Grabing pakiusap namin sa'yo. Ayaw mong makinig. Kasi nga, nilaso na ng nanay mo at saka ng kapatid mo yung utak mo. Kami na lang si Samsama, hindi naman namin pinapabayaan yun eh. Pwede nyo naman makita si Samsama, basta ano ko lang dun ma, yung pag-aaral ni Samsama papabuti. Yung kinabukasan niya ma, mapapaganda. Ayun na lang din yung huling alala ko sa asawa ko ma eh. Diba? Lahat ng anak ko, si Irene dito nagtapos. Oo Hindi nga ma, naman sabi yung ko, sa akin ayaw lang ko ma, sa'yo. yung sa akin lang ma, yung kalagayan ng anak ko mapapaano din, yung mapapaayos din yung niya, yung school lang kasi ma, yung malapit, yung lang ba ng bata ma na hindi siya mahirapan. At saka ang din kasi ma, ang inaano natin diyan is ang ng bata talaga kung saan siya komportable sa pag-aaral. Eh bakit dito nung iniwan ni Irene, pinag-aral ko naman yan ah. Kaso lang inutusan mo kunin. Alam mo ko si Lito, ang paralan namin dito, komportable talaga si Saman. Ang daming profesional nagtapos dito. Oh, nakatapos, ang dami. Tsaka, paano magiging komportable si Saman sa Maynila? Yung kasama niya, hindi niya gaanong kilala. Yung nanay mo, kailan lang niya nakita? Kailan lang sila nakita? Kailan lang sila nagkakilala? Tapos yan paalagaan mo? Tapos, tingnan mo ang ginawa niya sa akin? Ginawa niyo sa akin? Magiging mabuting ina ba yan? Mabuting lula ba yan? Sige nga, sagutin mo ako. Ngayon palang binastos nyo na yung bangkay ni Irene, binastos nyo na yung karapatan ni Sam na makita si Irene. Tapos sabihin mo, mapabuti sa dyan. Kukunin ko si sa ayaw at sa gusto mo kasi ganito na ginawa nyo sa amin. Hindi ko kailangan tong pera mo to. Kasi pira talaga ang mainit dyan. Pira. Huwag mo nang bigyan si Sam. Pagtapos ng kontrata mo sa Saudi, kung gusto mo pupuntahan si Sam, andito lang siya sa amin. Hindi naman po pwedeng hindi ko bibigyan yung anak ko yun. Ikaw, kung gusto mo, bibigyan mo. Kailangan etong bata maka-attend dun sa libing ng kanyang nanay. Ito nang yung huling pagkakataon na siya ay magpaalam.
yan yung nakasama niya habang lumalaki. Kailangan po na may dala natin, no, sa South Cotabato Yes po. bago ilibing etong si Ma'am Irene. po no? libing. Yan ba ay pakiusap lamang? Lilinawin ko po, yan po ay requirement ng batas. Dito po kasi Sir Joselito, no, hindi po kasi kayo kasal, no, ni Ma'am Irene Grace. Oo. So pag naiba kasi ang karapatan, pag ikaw ay kasal, ikaw ay hindi kasal. Ano ang pinagkaibahan niyan? Pag yung dalawang mag-partners na hindi kinasal, may anak, yung sole parental authority and custody belongs exclusively to the mother. Sa nanay lang yan. Ngayon, namatay si nanay. Ibibigay ba kay tatay? Hindi po. Sabi ng batas, pupunta po sa maternal grandparents. Ano po ang consequence niyan? Ibig sabihin, lahat ng desisyon, parental authority sa pag-aaral, pagpapalaki ng bata, everything will now be the decision of the maternal grandparents. Ibig bang sabihin na walan ng karapatan si tatay? Hindi po. Bakit? Kasi sa una pa naman, ang karapatan ng lahat ng custodial at parental rights nasa nanay. So hindi nawalan si tatay. Mabibisita ba niya yung bata? Definitely. Bakit? Kasi tatay siya eh. Natural right niya yan. So dito sa nangyari dito, na kinuha ng paternal grandparent yung bata na walang consent, no? Hindi alam. Walang permiso po nung maternal grandparents, no? Yung custodial grandparents, hindi lang po yun illegal. Sa katunayan, yun po ay criminal. Kaya nga po kanina, Sir Joselito, ang sinasabi ko na po sa inyo, pakiusapan nyo na. At the end of the day, kayo naman, I understand, no? Whether the mother side or the father side, hindi ba yung gusto nyo lang naman is kung ano yung makabubuti sa bata? Sa mga ganitong instances, mga ganitong issues, as much as possible, gusto ko pag-usapan nila. Yes. Dapat yung bata maka-attend doon sa libing ng kanyang nanay. Kasi habang siya ay nandyan sa poder ng paternal grandparent, that is illegal. Okay? Actually, pwede nga natin ipa-rescue. Okay? Bakit? Kasi, I will tell you this, no? That is kidnapping. Okay? Serious illegal detention. And pangagtawa ay nakikidnap, kahit sinong pulis tawagin natin dyan, pwedeng ipakuha yung bata. Bakit? Because there is criminal custody doon sa bata. Wala siya dyan dapat. Okay? Pero ayaw naman nating mangyari po yon. Okay? As much as possible, hindi po yan ang direction po natin. We don't want that. Okay? Bakit? Baka makasama pa lalo sa bata. Okay? Aayusin po natin ito, ha? Ma'am Leonora, sana mag-cooperate po tayo, Sir Joselito, lalong-lalo na kay sa paternal grandmother, si Ma'am Rosario Paharon. Okay? Pero walang mangyayaring pag-uusap kung ayaw nilang dalhin yung bata sa South Cotabato para sa libing ng nanay. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Resalita. We will make the arrangements para etong si alias Nene, no, should be able to attend yung burial ng kanyang nanay. We are for the best interest po naman of the child. So ngayon po, magkakandak muna kami ng case conference para mapag-usapan. And nag-agree naman po sila na mag-attend yung bata sa libing ng nanay. Ayan. With due respect naman din po sa family ng namatayan. Yes. Nakakalungkot lang na ganito pa ang nangyari kung kailan pa namatay yung nanay saka pa nagkagulo. We will try our best po na after the case conference po, pupunta po sila ng Manila and we will ask po your help if pwede na mapag-ayos natin sila dyan. Yes ma'am, no? Basta sa usaping pag-aayos, lagi po kaming tutulong po dyan. Mary Ann, kung sa libing ni Ma'am Irene, kung a-attend din naman yung paternal grandparent, that's also an opportunity na rin para makapag-usap-usap patungkol dun sa bata, no? Pero at this point, syempre, isama natin sa pag-uusap si Father, si Sir Joselito Paharon. Okay. Ma'am Resalita Alameda, ang head ng Municipal Social Welfare and Development Office ng San Joaquin, Iloilo. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. Yes po, sir. Opo. Ma'am Rosario Paharon, Opo. ang pakiusap po namin sa inyo, okay, para maiwasan na po natin, no, yung mga kasuhan. Ayaw natin yan kasi maglola, di ba? Kawawa yung bata. Okay? Opo. Pag-usapan po natin. Pero sa ngayon, kailangan maka-attend yung bata doon sa libing ng kanyang nanay. Ayun nga ang sabi lang namin mag-usap kami ng anak ko kasi pa kami nag-usap, pakiusapan ko na lang na ibalik yung bata dyan. Pero wag namin ibigay dyan sa tiyahin
mag-usap-usap kami ng nanay. Na kayo pong magkakapamilya, pag-usapan po ninyo ito. Sir Joselito, ang gusto naming mangyari dito, maayos nyo to bilang isang pamilya. Okay? Opo sir, opo sir. Maraming salamat sa inyo, Sir Joselito Paharon at kay Ma'am Rosario Paharon. Ma'am Mary Ann, no? Sir, Ibinigay ko na po kung ano ang nasa batas. maraming Okay. salamat po, sir. Ang sa atin lang isundin natin, no? Ang pulisiya ng estado is kung ano makabubuti sa bata. Okay? Alam naman po namin yun, So, sir. i-consider po natin lahat. No? Kung may plano si tatay na sa tingin ninyo ay makabubuti, siguro let's meet middle ground. No? Middle ground. No? Pero sa ngayon, tama. Dapat maka-attend yung bata sa libing ng kanyang nanay. Imo-monitor namin to para po ma-turn over ng maayos din itong bata. Maraming salamat ma'am sa tiwalang binigay nyo kay Idol Maraming Rafi. salamat po, sir.